Hello, this is Okidogi. Ngayon, pag-uusapan natin, meron ulit na nagtatanong na isang for parents, isang subscriber. Ang tanong niya, bakit kaya dalawa lang ang inanak ng Shih Tzu ko? Bakit sa iba marami? Pangarap ko pa naman magkaroon ng Shih Tzu na marami. Ngayon, pag-uusapan natin yan kasi nadanas ko yan. Pero ang example natin, hindi Shih Tzu, Labrador. Ngayon, pag-uusapan natin yan, please subscribe and hit the bell button for more videos. Update? Okay. Ngayon pag-usapan natin. Okay. Unang-una, kasi 'di ba, ang mga aso, merong iba't ibang size, 'di ba? Kumakalat ngayon sa social media yung princess type na Shih Tzu, pero wala talaga princess type na Shih Tzu. Sinasabi lang nila para makabenta. Pero meron din naman standard na Shih Tzu, yung medyo malaki. Okay. Kumbaga, yung sizing ng aso iba-iba rin. Meron tangkad, merong maliit. Kaya, ito sa nagtatanong na subscriber natin, okay, sa pet lovers na to, for parents, kung ano man yung tawag sa'yo, ang sagot dito, di ba magbibreed ka ng aso, plano mo magbreed ng aso, depende yan sa size ng aso na babae. Kung yung aso mo, maliit lang, hindi ganun kalaking Shih Tzu, saka talagang lalabas dyan, kasi konting tuta lang. Depende talaga sa aso. Pero yung aso mo, Shih Tzu na standard. Bawa, malaking Shih Tzu siya. Standard, yung sinaunang Shih Tzu. Hindi ganong maliitan. Pero ang umasawa sa Shih Tzu mo, maliit na lalaki, sigurado, maraming anak yan. Lalabas yung mga anim, may anim na nangyari sa Shih Tzu ko, anim yung nilabas, pero hindi ganong kaliitan yung Shih Tzu ko nun eh. Anim siya. Pero merong mahina na tuta doon. Kasi nga, mahina sa loob, naipit sa ilalim. Yun ang ano doon. Yun ang disadvantage pag maraming tuta. Yun ang masasabi ko. Depende sa size ng aso. Kung plano mo. O kaya, huwag kang bibili ng maliit na Shih Tzu kung gusto mo mag-breed. Ang mangyayari dyan, 3, 5 ang anak. Marami na nga yun eh. Pero may nakikita talaga ako dito sa mga group ng aso na yung Shih Tzu nila umaabot ng mga 8. Kasi nga, yung Shih Tzu na yon, ang ginagawa nila, maliit lang yung Shih Tzu babae, tapos pinapastad yun sa maliit na lalaking aso. Kaya nangyari, dumadami yung tuta sa loob ng tiyan. Kaya, sinasabi ko, nasa linya ho ng aso. Kaya size ng ho ng aso. Yung plano mag-breed ng aso, maghanap kayo ng malaking babaeng aso, tapos ipastad nyo sa maliit na lalaking aso. Okay ba yan? Pero ako sa example, kakilala ko rin dati, kasi yung Labrador niya XL. XL yung large yung Labrador niya. Ang ginawa niya, yung babaeng Labrador nila XL. Tapos, pinastad niya sa medium lang na Labrador. Ang nangyari, yung anak ng Labrador niya umabot ng 11, 11. Kaya, pero yung sa akin, yung Labrador ko dati, meron akong Labrador na chocolate. Hindi naman siya XL, medium. Medium lang. Medium lang yung Labrador ko dati. Si Francesca. Tapos ang nangyari, pinastad ko siya sa Excel kasi akala ko noon, di ba makukuha nga yun, yung lahi ng, nasa tatay mo kuha yung laki nun eh. Pinastad ko sa Excel kasi gusto ko malaking tuta. Ang binigay lang sa aking anak ng Labrador ko, 5 hanggang 6. Hindi siya dumami. Kaya, subok na natin yan. Ulitin ko, maghanap kayo ng malaking asong babae, tapos ipastad nyo sa maliit na lalaki. Okay ba yan? Is okay, Logi. Iniwala sa kasabihan, huwag nating bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para dito sa aso natin, pwede. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Bye-bye!